Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito, balikan po natin itong naging hearing ng mga modernized jeepney na gustong i-implement ng LTFRB at ng DOTR. Kasi doon sa hearing na yun, nalaman natin na yung modernization ng ating mga jeepney, bukod sa binago yung disenyo ng mga jeep. Kasi kung titingnan mo, yun yung nasa likod nung in-interview. Yan po yung modern jeepney na pinopromote nila. So, kung titingnan mo yung physical appearance niya, hindi naman siya talaga jeep. Diba? Napakalayo na itsura niya sa pagiging jeep. Diba? Sabi nga nila minibus, pero sa tingin ko nga minibus na yan, hindi yan jeep, minibus. So, dun sa hearing na ginawa ni Senator Rapi Tulfo, na makikita doon na talagang gusto nilang i-phase out. Hindi lang yung jeepney, kundi yung pinaka-konsepto ng jeepney. Simula doon sa appearance hanggang sa makina. So, tama naman na dapat nang palitan yung mga jeepney, pero hindi dapat palitan yung itsura. So, since na yun nga yung napuna dyan, napapalitan nga raw yung modern jeepney natin. At the same time, yung Euro 4 engine na pinagmamalaki ng ating gobyerno o ng DOTR tsaka ng LTFRB, nalaman din natin na yan pala hindi na kumbaga hindi na yan ina-apply sa ibang bansa, basura na yan. Pero bakit dito sa Pilipinas binebenta pa yan ng pagkamahal-mahal na umaabot nga raw ng 2.4 million yung isang minibus na ganyan. Samantalang kung ang gagawa lang ng modern jeepney natin na talagang jeepney ang gagawa Saraw, yung Francisco, tsaka yung ibang mga manufacturer ng local jeepney, hindi pa umaabot ng 1 million. So bakit ganun ang mas pinapaboran yung mga basurang makina kaysa sa mga gagawing modern jeepney dito sa Pilipinas? So panoorin po natin itong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Maganda yung performance niya sa karsada. Nakikita po naman natin pag tumatakbo dyan na kahit birita ng driver, talagang okay siya. Kahit 5 taon nang tumatakbo ang mga modernized jeepney sa Pandacan Transport Service and Multipurpose Co-op. Dito pinagtatanggol ng driver na to yung sasakyan na ginagamit niya. Yan mga Euro 4 engine na yan, ng mga modern jeepney daw. Pero hindi siya jeep, mga minibus yan. Pero hindi natin alam bakit yun yung nagiging nagiging tawag nila, modern jeepney daw yan. Pero para sa akin, minibus mo ang tawag yan. Operative sa Maynila. Ayan mukha bang jeep yan? Basta yan, di ba? Nagkataon lang, iisa lang yung pinto. Kasi yung bus na alam natin, dalawa yung pintuan, dulo-dulo, di ba? Yung malapit sa manibela, tsaka yung doon sa may puwetan. Pero ito, nasa gitna lang. Pero kung titignan mo, bus pa rin siya, hindi siya jeep. So talagang hindi natin alam kung ano yung purpose dito ng DOTR at saka ng LTFRB. So paano lang natawag na jeepney, yung ganyang klase. Maayos pa umano ang mga makina nito at hindi pa naman nagbubuga ng maitim na usok. Ang mga modern jeep dito ay may Euro 4 engine na siyang itinakdang standard sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Layo nito na mabawasan ang carbon dioxide emission ng mga pampublikong transportasyon na pangunahing laman ng kalsada upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Kahit bombahin ng driver nitong modern jeep yung gasolina, dito sa Tambucho, hangin na lang na hindi nakikita yung inilalabas ng sasakyan. Ganyan yung buga ng usok nitong mga Euro 4 engine kumpara doon sa mga tradisyonal na jeep na merong lumang makina at maitim na usok na yung inilalabas. Yung traditional kasi may injection pump na tinatawag. Doon parang doon na dumadaan yung diesel niya papunta ron sa nozzle. Hindi kagaya nito, pagkagaling sa niya, diretso na sa injector, pagkagaling sa tangke. Kung tawagin yon, direct injection.
Pero ayon sa Francisco Motors, na dekada na ang itinagal sa industriya ng transportasyon sa Pilipinas, ang mga Euro 4 engine ay dapat nang palitan dahil basura na lang ito sa ibang bansa. Paliwanag ng CEO ng E-Francisco Motor Corporation na si Elmer Francisco, Euro 6 na at fully electric vehicle ang gamit sa ibang mauunlad na mga bansa at hydrogen naman sa mga malalaking sasakyan. So sabihin nila na environment friendly yung Euro 4, edi subukan nating pahingahin sila dun sa tapat ng Tambucho, di ba? So tingnan natin kung hindi sila magkasakit dyan. Biruin mo, sa ibang bansa, basura na raw yung Euro 4 engine na yan. Pero dito sa atin, yan yung pinupromote pa lang. So yung presyo pa niya is napakamahal. At pinaka nakakapagtaka dyan, bakit sa China pa kukuha ng mga sasakyan. So bakit hindi tayo kumuha ng ibang sa ibang bansa na gumagawa na ng kumbaga mag-canvas pa na mas mataas sa Euro 4. So kung binabasura na yung Euro 4 engine sa ibang bansa, bakit hindi tayo maghanap ng mga Euro 5, Euro 6 na engine na baka nga kasing presyo lang ng Euro 4 engine na galing China. So yun yung pinaka naging isa sa mga naging ibinutas dun sa hearing na yun na bakit sa dami-dami ng bansa na pwedeng orderan natin ng modern jeepney na mukha namang minibus o talagang minibus naman siya. Bakit sa China pa? Diba? Andiyan yung andiyan yung sinasabi nila na galit sila sa China. Kung ano yung mga sinasabi nila sa China patungkol dyan sa West Philippine Sea, sa Pogo, sa mga illegal activity yung ginagawa nila. Pero bakit doon pa rin? Andyan naman yung Korea, andyan yung Japan, andyan yung Taiwan, andyan yung mga European motors. So bakit hindi doon kumuha? Bakit sa China pa? So sabi nga dyan ni Senator Rapi Tulfo, siguro mas magaling daw magbigay ng pandulas yung mga nasa China, kaya sila yung mas tinatangkilik. Ngayon, balik po tayo doon sa Euro 4 engine na sinasabi niya, tsaka sa modern jeepney. Ito po yung nasa likod ng CEO po ng Francisco Motors. Yan po yung itsura talaga ng modern jeepney. Yan, hindi mo pagkakaila. Jeep, nasa court, kumbaga, nandun pa rin yung physical appearance ng jeep compare dun sa mga minibus. Sila ngayon nag-offer na nga sila dyan ng napakamurang sila yung gagawa na wala pang 1 million yung kagasusin ng mga yung presyo ng jeep na ibebenta nila is wala pang 1 million. At the same time, gawang Pilipino. So bakit hindi yan suportahan ng gobyerno natin? Di ba yung isa sa nakakapagtaka pa? Bakit yung gobyerno natin ayaw suportahan yung mga Pilipinong negosyante? Nang sa ganon, yung mga Pilipino na yan, sila yung masenso. Sila yung makapagbigay pa ng ibang trabaho sa mga kapwa natin Pilipino. Bakit ang pinapriority natin dito ng gobyerno natin? Bakit yung mga foreign, yung mga dayuhan, na sila yung mas makinabang dito sa modernization na ginagawa natin? At bakit, di ba, bakit parang ayaw nila na suportahan? Siguro dahil hindi sila nagbibigay, itong mga local manufacturer natin, hindi sila nagbibigay ng padulas. Kasi lumabas pa nga dun sa hearing na sinabi niya mismo, ito ng CEO ng Francisco Motors, na yung lahat ng proposal nila ibinasura ng LTFRB. So hindi sila binigyan ng pagkakataon na makasali sa mga bidding dahil ang mas pina-priority yung mga gawang China. Tapos lumabas pa nga doon sa hearing na alam niyo yun yung hindi umaatin sa meeting itong mga opisyal ng LTFRB at ng DOTR. Ang pinaatin is mga representative lang, mga spokesperson lang nila. So pagdating dun sa, siyempre di ba magdi-discussion sila, itong mga representative, iba na yun na ikikwento dun sa mga secretary, sa mga USEC. So kumbaga parang lumalabas, sinisiraan pa sila. At isa pang isa pang napanood ko sa hearing na yon, na alam nila naghihikaos ng mga jeepney driver, hindi naman mayayaman, di ba? Siyempre kaya nga mangungutang silang ganyan. Kasi hindi rin naman biro, sabihin natin 1 million yung presyo ng ganyan. Hindi biro yun, million yun.
So, magpapamiting sa Boracay pa. So, kayang gumastos ng gobyerno ng mga ganyong klaseng halaga. Samantalang yung mga jeepney driver natin, naghihirap, hindi alam kung paano bubunuin o paano nila tatrabahuin yung 1,000,000 para magkaroon ng bagong sasakyan, para makasunod lang sa jeepney modernization na yan. Tapos itong mga opisyal ng DOTR at LTFRB, parang nagbabakasyon pa habang nagmi-meeting. Di ba? Or kung makahinga sila na maayos. Dahil kapag electric ang gamit natin, walang emission, wala talagang usok. Yan ang environment friendly. Ayon sa E. Francisco Motor Corporation, plano nilang mailunsad sa industriya ang bagong modelo ng fully electric na modernized jeepney sa susunod na taon. Ibinahagi ng kumpanya ang magiging itsura ng 2020. Kaya naman pala nila maglabas ng fully electric na jeepney. So bakit dinidisregard ng gobyerno natin? Kung kaya naman pala makipagsabayan at mas mura pa. Tapos Pilipino pa yung gumawa. Di ba dapat maging proud tayo? Meron tayong sariling gumagawa ng sasakyan. Yung sa Raw Motors, napakatagal na yan. Sa Raw Motors na yan. Talagang gumagawa sila ng jeepney. Pero bakit hindi yan masuportahan ng gobyerno na makagawa ng sarili natin sasakyan tulad ng mga sedan, mga SUV. Kasi andun na kasi tayo sa yung alam nyo yung mas tinatangkilik natin yung mga imported. Diba? Tulad yan, yung Korea, kaya nilang gumawa ng sarili ng sasakyan. Japan, kung kaya rin naman pala natin gumawa, bakit hindi tangkilikin, diba? Maganda naman yung mga makina ng mga Saraw, ng Francisco, matibay naman hanggang ngayon, diba? Yung mga lumang jeepney na mauusok, hanggang ngayon umaandar pa rin. So, ibig sabihin matibay talaga, kailangan lang i-upgrade para makasunod sa yung standard ng ng natural yung sa mga Euro na yan, Euro 4, Euro 5 engine na yan. So kailangan lang mag-upgrade, makasunod sila sa pamantayan. So bakit hindi natin tangkilikin, di ba? 25 model ng kanilang Francisco passenger jeepney na fully electric. Taglay pa rin ito ang iconic look ng mga traditional na jeep na bahagi na umano ng kultura ng Pilipinas. So by mid-July, sasubmit ko to sa office ni Yusek Ortega. Nag-usap na kami ni Yusek Ortega para kukunan ko tong 2025 model ng FPJ o Francisco passenger jeepney ng bagong COC or Certificate of Compliance. Para sa kooperatiba ng Pandakan, handa silang Yun. Sana lang suportahan ng gobyerno natin. Kasi bakit gano'n? Mas parang pina-priority pa nila yung ibang bansa na mas kumita. Imbis na yung perang gagastusin, iikot lang sa Pilipinas, kailangan pa ilabas ng Pilipinas para, alam niyo yun, di ba? Imbis na dito lang, kumbaga umiikot na lang dito yung puhunan ng gobyerno natin, is kailangan pa ilabas yung pera. At the same time, di ba, hindi ba nakaka-proud yung ganyan? Na kayang-kayang gumawa ng Pilipino ng modern jeep. So, ibig sabihin, kaya natin makipagsabayang gumawa ng mga sasakyan. So, bakit parang ang nangyayari dito, parang totoo nga yung sinasabi rin nila na gobyerno mismo yung pumapatay sa sa mga Pilipinong businessman natin dito. Kasi imbis na tulungan ng gobyerno natin yung mga Pilipinong businessman, mas binibigyan ng priority yung mga banyaga. So sana mabago yung ganong kultura natin na Pilipino muna, kasi nagkaroon na tayo ng ganyang practice before, 'di ba? Na Pilipino muna. Tulungan muna natin yung mga Pilipino umahon bago tulungan yung ibang bansa, kasi tayo mas nangangailangan. Tayo yung mas dapat tayo yung mas maging priority. Isa pang example diyan, 'di ba, yung bigas. 'Di ba? Isipin nyo, Pilipinas meron tayong Rice Research Institute para mapaganda yung quality ng bigas ng mga palay. Tapos pupunta rito yung ibang bansa para mag-aral ng pag-aralan din yung natin, yung teknolohiya natin sa pagpapaganda ng bigas. Pero ang mangyayari, pagkakuha ng ibang bansa diyan, tayo imbis na magtanim, mag-i-import tayo sa kanila. So sa atin yung knowledge, i-importin natin yung bigas. Di ba para tayo mga lisiraulo lang na pagkatapos natin silang turuan na magtanim na magandang klase ng palay,
bibili natin yung tinuro natin sa kanila. Imbis na tulungan natin yung mga magsasaka na gamitin yung mga technology natin patungkol sa mga palay, nangyayari, hindi binibigay yung hindi sa Pilipino binibigay yung mga magagandang klaseng technology. So mangyayari, balik pa rin sa kung ano yung nakagawi ang pagtatanim ng mga magsasaka. Andyan yung kalabaw pa rin ng gamit, andyan yung mga talagang, kung ano yung talagang traditional na pagtatanim nila, ganun pa rin. Diba? Mas kawawa. Tapos, ito tayo, mag-i-import na naman tayo ng bigas, na mas tinutulungan pa natin na kumita yung ibang bansa kaysa kumita yung mga magsasaka natin dito. So sana, yun yung mabago natin dito sa sistema natin, na mas tulungan natin yung mga kababayan natin, mga negosyante dito sa Pilipinas, para Pilipino muna yung makinabang bago ibang bansa, 'di ba? Yun lang naman yung punto ron. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.